Naisip niyo ba kung saan talaga napupunta ang pera ng bayan? Paano kung yung bilyon-bilyong pondo na dapat para sa kalusugan, kalsada, at kahit sa savings niyo sa bangko ay napupunta pala sa iba? Ngayon, tatalakayin natin ang mga seryosong alegasyon na bumabalot sa pambansang budget ng Pilipinas. Ating hihimay niyan base sa ating source material. Magsimula tayo sa mismong pamagat na ginamit ng source. Sinaula ang budget, ang bigat ng salita, no? Ayon sa kanila, ito raw ang pinakaangkop na description sa umano'y malawakang manipulasyon ng kaban ng dayan. Okay, part 1, ang lumubong budget. Tignan natin yung mga numero na unang nagtaas ng kilay ng marami. Ito yung mga red flag, kumbaga, na mayroong daw talagang problema. Okay, tingnan nyo tong chart na to. Malinaw na malinaw ang biglang paglobo ng budget para sa DPWH o Department of Public Works and Highways. Mula sa 300 billion noong 2023, biglang talon sa 500 billion pagdating ng 2024. At para sa 2025, nasa 473 billion pa rin. Grabe yung itinaas, di ba? Tapos kahit na may ibinawas na 26 billion kamakailan, ang sabi ng source, para lang daw itong isang hollow gesture. Alam niyo yon? Parang isang pagkilos na walang tunay na laman. Kasi sa halip na magpakita ito ng pagtitipid, lalo lang daw nitong ipinakita kung gaano nakasuspicious o kahina-hinala ang paglubo ng pondo para sa DPWH. So dyan napapasok yung malaking tanong, di ba? Saan galing yung ganon kalaking dagdag na pera? Yan ang magdadala sa atin sa susunod na kabanata ng kwentong ito. Part 2, ang malawakang paglilipat ng pondo. Yun nga, kung limubo ang budget ng isang ahensya, may pinanggalingan yan. Dito, susundan natin ang pera. Ready na kayo? Ito ang una. May alegasyon na 60 billion pesos mula sa PhilHealth ay inilipat daw para punduhan ng mga flood control project. Uulitin ko ha, PhilHealth. Pera na para sana sa mga ospital at gamot natin na punta raw sa infrastruktura. At hindi pa dyan natatapos. Meron pa. 107 billion naman ang sinasabing kinuha mula sa PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito yung ahensya na sumisiguro sa mga ipon natin sa bangko. So yung pondo para sa seguridad ng savings ng milyon-milyong Pilipino napunta na naman daw sa flood control. At ito na yung pinakamalaki sa lahat, mahigit 300 billion pesos. Ito naman daw galing sa pondo ng mga foreign flagship projects ng gobyerno. Ang epekto raw nito, para na ring sinasabotahe na administrasyon ang sarili nitong mga pangmatagalang pangako sa taong bayan. Ngayon, pasok tayo sa pinakapuso ng usapang ito, ang mga pasabog na claims mula sa isang whistleblower. Dito na talaga umiinit ang mga eksena. Ipinakikila ng source material si Zaldi Co., isang dating party list representative. Siya po ang taong nasa likod ng mga pinakamabibigat na akusasyon na ating hihimayin ngayon. So ano ba itong mga aligasyon ni Ko? Tatlo ang pinaka-core. Una, mayroon daw illegal na pagpasok o insertion ng 100 billion sa budget. Pangalawa, may 25 billion daw na kickback o SOP mula rito. At pangatlo, ito yung pinaka-wild, may personal daw na pag-deliver ng cash. At para lang malinaw, ano ba itong SOP na sinasabi? Hindi ito yung usual na standard operating procedure. Ayon sa source, sa konteksto ng alegasyong to, kapag sinabing SOP, ang ibig sabihin daw niyan, suhol, bribe. At ito yung talagang parang eksena sa pelikula. Ang alegasyon, sinabi raw ni So na siya mismo ang personal na naghatid ng mga maletang puno ng pera. Magkano? Umagot daw sa 100 bilyong piso sa isang tagapamagitan para sa presidente. Napakabigat na paratang. At hindi lang yon, lumawak pa yung mga akusasyon. Sabi ni Ko, umabot daw sa kabuang 56 billion pesos ang kickbacks mula sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Idinawit pa niya ang Pangulo at si Speaker Romualdez at pati na rin daw ang unang ginang at kapatid nito sa issue ng agricultural smuggling. So dito na tayo sa huling bahagi. Matapos ang lahat na yan, ano ang naging tugon ng gobyerno? Ang seksyon na to ay tungkol sa katahimikan at sa mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring sagot. Ang pinupunto ng source ay ang katahimikan mula sa Malacanang sa gitna ng lahat ng tinatawag nitong shenanigans. Sa kabila ng bigat ng mga akusasyon, tila bingi raw ang palasyo. At ayon sa source, dalawa raw ang posibleng interpretasyon sa katahimikang ito.
Una, baka kulang sa political will yung tapang na harapin ang umano'y korupsyon sa loob mismo ng bakuran. O pangalawa, at ito yung mas nakakababahala, baka isa itong silent partner o kasabwat sa umano'y pandarambong. Dagdag pa rito, ang tila mabagal na pagtugis ng gobyerno kay Zaldico ay pinupuna na rin daw ng publiko. Ang tanong ng marami, bakit parang ang hirap niyang hanapin para humarap sa Senado at panagutan ang kanyang mga sinabi? At dito natin iiwan ang usapan sa nayon. Sa huli, kapag bilyon-bilyon piso ng buwis natin ang pinag-uusapan, ang nag-iisang tanong na dapat masagot ay ito. Sino ang dapat managot?